Kumusta mga kasityo bangungot? Okay lang ba kayo dyan? Sana po okay lang kayo anuman ang inyong ginagawa at nasaan man kayo sa mga oras na ito. May bagong kwento na naman po kaming hatid sa inyo kaya sana po handa na kayong makinig. At kung handa na kayo, umpisahan na natin ang kwentuhan. Magandang araw po Sir Jupiter at sa mga tagapakinig dito sa inyong channel. Ako po si Vilma at ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong 2017 at noon ay bagong lipat pa lang kami mula sa Baler, Aurora papuntang Maynila dahil nalipat po ng trabaho ang papa ko. Medyo mahirap po sa amin ang umalis sa Baler dahil doon na kami nasanay. Tahimik ang buhay at magkakilala ang mga tao. Pero kailangan naming sumunod sa desisyon ni Papa para sa mas maayos na kinabukasan naming pamilya. Kaya kahit mabigat sa loob, nag-impake kami at bumiyahe papuntang Maynila. Pagdating po namin sa Maynila, agad kaming naghanap ng matitirhan at sa tulong ng isang kakilala ni Papa nakakita kami ng isang malaking bahay na paupahan sa Antipolo. Nung una, tuwang-tuwa kami dahil maluwag ang bahay at parang pangarap lang namin noon na makatira sa ganoon kalaking lugar. May sarili kaming mga kwarto at may maliit pang bakuran kung saan kami naglalaro ng mga kapatid ko. Sa unang mga buwan, masasabi kong masaya kami. Parang bagong simula talaga para sa amin kahit medyo naninibago pa kami sa paligid. Pero habang tumatagal, napansin ko na unti-unti ring nagbabago ang samahan namin sa loob ng bahay. Lalo na ang mama at papa ko na dati ay bihira lang magtalo. Pero simula nang tumira kami doon, parang lagi na silang may pinag-aawayan. Minsan maliit lang na bagay, pero lumalaki agad ang usapan hanggang sa nauuwi sa sigawan. Bilang anak, nahihirapan akong makita sila sa ganoong kalagayan kaya madalas tahimik na lang ako at iniiwasan kong makialam. May mga gabi po, Sir Jupiter, na nagigising ako dahil sa lakas ng boses nila. At kahit anong pilit kong matulog ulit, hindi ko magawa dahil ramdam ko ang bigat ng atmosphere sa bahay. Parang hindi na siya katulad ng dati na puno ng saya at tawanan. Kaya doon ko naisip na baka hindi lang sa sitwasyon, kundi pati sa lugar namin ang problema. Isang araw, naglakas loob po akong kausapin si Mama habang kami ay nagluluto sa kusina. Sinabi ko sa kanya, napapansin ko ang madalas nilang pag-aaway ni Papa at tinanong ko kung may problema ba. Nung una, hindi siya sumagot, pero kalaunan umamin din siya na nahihirapan sila sa gastusin dahil mahal ang upa sa bahay at hindi sapat ang kinikita ni Papa para sa lahat ng pangangailangan namin. Doon ko naintindihan kung bakit sila laging nagkakainitan. Kaya po ng gabing yun, kinausap ko naman si Papa at sinabi ko ang napansin ko. Sinabi ko rin na baka mas makabubuti kung lilipat kami sa mas murang bahay para kahit papaano gumaan ang sitwasyon namin. Nung una nagulat siya na napapansin ko pala ang mga nangyayari. Pero kalaunan napaisip din siya at pumayag na subukan naming maghanap ng ibang matitirhan. Hindi rin nagtagal, nakahanap kami ng mas murang bahay na lilipatan at kahit mas maliit ito kumpara sa dati naming tinirhan, tinanggap namin dahil mas kaya na ng budget namin. Nung una, maayos naman ulit ang samahan namin at parang bumabalik ang dati naming saya. Pero hindi rin nagtagal, napansin ko ulit na bumabalik ang mga pag-aaway ng mama at papa ko. Hindi man kasing lala ng dati pero ramdam pa rin ang tensyon sa loob ng bahay. Dahil doon, lalo akong nabahala at naisip ko na baka kailangan na talaga naming lumipat ulit. Hindi lang dahil sa pera, kundi para na rin sa kapayapaan ng pamilya namin. Kaya muli kong kinausap ang mga magulang ko at sinabi ko ang nararamdaman ko. Sinabi ko na gusto ko lang naman na maging maayos ulit ang samahan namin at handa akong mag-adjust kahit saan pa kami mapunta. Sa kabutihang palad, naintindihan nila ang punto ko at pumayag ulit na maghanap ng bagong matitirhan. Dito na po pumasok ang isang kakilala ni Papa na may paupahan na bahay na may 2 palapag. Sinabi niya na maaari kaming tumira doon sa mas mababang halaga dahil kakilala niya si Papa at gusto niya kaming tulungan.
Nang marinig namin yun, agad kaming pumunta para tingnan ang lugar. Simple lang po ang bahay, pero maayos at may second floor kaya kahit papaano may sapat na espasyo para sa aming pamilya. Hindi man ito kasing laki ng una naming tinirhan pero sapat na ito para sa amin at higit sa lahat, abot kaya ang upa. Kaya hindi na kami nagdalawang isip, agad kaming lumipat doon. Sa mga unang linggo namin sa bagong bahay, ramdam ko ang malaking pagbabago. Hindi lang sa lugar kundi pati sa samahan naming pamilya. Mas naging kalmado ang mama at papa ko at bihira na silang magtalo. Mas madalas na ulit kaming nagsasalo-salo sa hapagkainan at nagkwekwentuhan tungkol sa mga nangyari sa buong araw. Unti-unti bumalik ang saya sa aming tahanan. Habang tumatagal, napansin ko rin na gumaganda na ang takbo ng buhay namin. Mas nakakaipon na si Papa dahil sa mas murang upa at si Mama naman mas nagiging magaan ang pakiramdam. Pati kaming magkakapatid mas nagiging masigla at masaya. Alam mo yung parang lahat ng bigat na naramdaman namin noong mga nakaraang buwan, unti-unti nang nawawala. Doon ko po na-realize, Sir Jupiter, na minsan, hindi lang pala sa tao nagmumula ang problema, kundi pati sa kapaligiran na kinalalagyan natin. At kapag nahanap mo ang tamang lugar at tamang sitwasyon, ay mas nagiging maayos ang lahat. Kaya nagpapasalamat pa rin ako na nalagpasan namin ang mga pagsubok na yon bilang isang pamilya at natutunan naming pahalagahan ang isa't isa. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, masasabi kong napakaswerte namin sa bahay na yon dahil simula nang lumipat kami roon, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay namin. Hindi na kami gaanong nagigipit sa pera at mas nagiging maayos ang lahat kumpara sa dati naming mga tinirhan. Si Papa, mas nakakapag-ipon na at si Mama naman mas naging magaan ang pakiramdam kaya bihira na silang magtalo. Bilang anak, malaking bagay yun para sa akin dahil matagal ko ring hiniling na bumalik ang dating saya ng pamilya namin. At sa wakas, nararamdaman ko na ulit yun sa bahay na yun. Araw-araw, simple lang ang routine namin. Pumapasok si Papa sa trabaho habang si Mama naman ay nag-aasikaso sa amin at sa bahay. Kami namang magkakapatid pumapasok sa eskwela at pag-uwi sabay-sabay kaming kumakain at nagkwekwentuhan. Minsan naglalaro pa kami sa itaas ng bahay dahil may second floor nga iyon at doon kami madalas mag-bonding. Kahit hindi marangya ang bahay, ramdam ko na doon kami pinakakomportable at payapa. Dahil sa mga nangyayaring yun, akala ko talaga tuluyan ng magiging maayos ang lahat at wala nang magiging problema pa. Pakiramdam ko, yun na ang simula ng panibagong yugto ng buhay namin na puno ng katahimikan at saya. Kaya lalo kong minahal ang bahay na yun dahil para sa akin, naging simbolo siya ng pagbabago ng buhay namin. Pero Sir Jupiter, may isang gabi na hindi ko makakalimutan dahil doon nagsimulang magbago ang pakiramdam ko sa bahay na yun. Gabing-gabi na po yun at lahat kami natutulog na. Ako nasa kwarto ko sa second floor at mahimbing na sana ang tulog ko nang bigla akong nagising dahil sa isang kakaibang tunog. Nung una hindi ko pa maintindihan kung ano yun dahil mahina lang pero may kakaiba talaga sa tunog na yun. Habang tumatagal, mas naging malinaw sa akin ang naririnig ko at doon ko napagtanto na parang may tugtog na hindi ko maipaliwanag. Parang musika na galing sa sinaunang panahon na kadalasan kong naririnig sa mga lumang palabas o sayawan. Hindi po siya katulad ng modernong kanta kundi parang may ritmo na paulit-ulit at medyo mabagal pero nakakakilabot pakinggan lalo na sa kalagitnaan ng gabi. Sa una ay sinubukan kong baliwalain yun at inisip na baka galing lang sa kapitbahay o sa malayo ang tunog. Pero habang nakikinig ako, napansin kong parang mas lumalakas ang tugtog at mas nagiging malinaw ang bawat tunog na parang lumalapit ito sa kinaroroonan ko. Doon ako nagsimulang kabahan
dahil hindi normal ang ganitong naririnig ko lalo na at 10 oras na ng gabi. Hindi pa doon natapos, Sir Jupiter, dahil kasunod ng tugtog, may narinig pa akong ibang tunog na mas lalong nagpatindig ng balahibo ko. Tila ba may mga yapak ng paa na nanggagaling sa may hagdanan. Una mahina lang ito, pero unti-unti rin itong lumalakas kasabay ng tugtog. Parang may umaakyat o bumababa sa hagdanan kahit alam kong tulog na ang lahat ng kasama ko sa bahay. Kinabahan po ako at agad akong napaupo sa higaan ko habang pilit na pinakikinggan ang mga tunog. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil takot na ako, pero gusto ko ring malaman kung ano ang pinagmumulan ng mga yun. Habang tumatagal, mas lumalakas ang tugtog at mas dumadami ang mga yapak na naririnig ko, kaya hindi ko napigilan ang sarili ko at napabangon ako. Agad akong tumayo at dahan-dahang lumapit sa pintuan ng kwarto ko. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko habang binubuksan ko ang pinto at sumisilip sa labas. Madilim ang paligid at tanging ilaw lang mula sa ibaba ang bahagyang nagbibigay liwanag sa hagdanan. Sinubukan kong silipin kung may tao ba roon, pero wala akong makitang kahit sino. Habang nakatayo ako sa may pintuan, patuloy kong naririnig ang tugtog at ang mga yapak na parang mas lalo pang lumalapit. Kaya napagdesisyonan kong lumabas ng kwarto at tingnan kung ano talaga ang nangyayari. Nanginginig pa ang mga paa ko habang naglalakad ako sa pasilyo papunta sa hagdanan. Pakiramdam ko may kung anong hindi maipaliwanag na nangyayari sa bahay na yun. Pero bago pa man ako tuluyang makalapit sa hagdan, may nakita akong tao sa may ibaba. Yun ay ang mama ko na tila kagagaling lang din sa kwarto nila. Agad akong bumaba at nilapitan siya dahil gusto kong itanong kung naririnig din ba niya ang mga naririnig ko. Medyo nabawasan ang takot ko nang makita ko siya dahil kahit papaano may kasama na ako. Paglapit ko sa kanya, agad ko siyang tinanong kung naririnig niya ba ang tugtog na parang sinauna at ang mga yapak sa hagdanan. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng narinig ko at kung gaano ako kinabahan sa mga yun. Pero ang sagot niya sa akin ay ikinagulat ko dahil sinabi niya na wala naman daw siyang naririnig na kahit ano at kakalabas lang daw niya ng kwarto para uminom ng tubig. Doon po ako lalo pang kinabahan at kinilabutan, Sir Jupiter, dahil malinaw na malinaw sa akin ang mga naririnig ko. Pero para sa mama ko, wala naman daw kahit anong tunog. Tinitigan niya ako na parang nag-aalala at tinanong kung sigurado daw ba ako sa sinasabi ko. Pero hindi ko na alam ang isasagot ko dahil sa puntong yun, hindi ko na rin maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin at sa bahay na yun. Matapos po ang gabing yun, Sir Jupiter, sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko at pinilit kong isipin na baka nagkamali lang ako ng dinig o baka dala lang ng pagod at stress, kaya kung ano-ano ang narinig ko. Kinausap ko na lang ang sarili ko na huwag masyado mag-isip ng kung ano-ano dahil ayoko ring madagdagan pa ang problema sa pamilya namin na nagsisimula pa lang maging maayos. Kaya kinabukasan kumilos ako na parang walang nangyari at hindi ko na rin yun ikinwento pa sa mga kapatid ko para hindi na sila matakot o mag-alala. Sa mga sumunod na araw, naging normal ulit ang lahat at wala na akong narinig ng kakaibang tunog. Kaya lalo kong naisip na baka nga guni-guni ko lang talaga yun. Naging abala rin ako sa eskwela at sa mga gawain sa bahay, kaya unti-unti kong nakalimutan ang nangyari noong gabing yun. Bumalik ulit ang pakiramdam ko na ligtas at payapa kami sa bahay na yon at lalo kong pinaniwalaan na wala naman talagang kakaiba roon. Pero Sir Jupiter, may isang araw na hindi ko inaasahan na babalik ang takot na akala ko tuluyan ko nang nakalimutan. Bandang 6:00 ng gabi, medyo madilim na sa labas. Ang mama ko ay nagsimba at ang papa ko naman nasa trabaho pa. Kaya ako lang mag-isa sa bahay. Ang mga kapatid ko wala rin dahil may kanya-kanya silang pinuntahan. Kaya tahimik na tahimik ang buong bahay. Dahil wala naman akong ginagawa, napagdesisyonan kong humiga muna at matulog saglit sa kwarto ko sa 2nd floor. Pagod din kasi ako noong araw na yon, kaya hindi nagtagal, nakatulog ako.
Akala ko magiging normal lang ang lahat at makakapagpahinga ako ng maayos. Pero hindi ganoon ang nangyari. Habang mahimbing akong natutulog, bigla akong nagising sa isang malakas na tunog na agad nagpabangon sa akin. Nangimulat ko ang mga mata ko, agad kong nakilala ang tunog na yon dahil yun ang parehong tugtog na narinig ko noong isang gabi. Pero ngayon mas malakas ito at mas malinaw na parang nasa loob mismo ng bahay namin nanggagaling. Agad akong napabangon sa higaan ko at naramdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko habang nakikinig sa tugtog na yon. Hindi ko na kayang ipagbuwalang bahala pa dahil malinaw ang naririnig ko at hindi ito normal. Pakiramdam ko may kung anong nangyayari sa ibaba, kaya kahit na takot ako, napilitan akong bumangon at tingnan kung ano yun. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan ng kwarto ko at marahan ko itong binuksan. Sumilip ako sa labas at napansin ko na mas malakas ang tunog habang papalapit ako sa hagdanan. Bawat hakbang ko, mabigat at ramdam ko ang kaba sa buong katawan ko, pero pinilit kong maglakad pababa dahil gusto kong malaman ang totoo. Habang pababa ako sa hagdan, lalo pang lumalakas ang tugtog at parang may kasabay na kaluskos o galaw na hindi ko maipaliwanag. Pagdating ko sa may gitna ng hagdan, dahan-dahan akong sumilip sa ibaba at doon po, Sir Jupiter, tumigil ang mundo ko sa nakita ko. Sa sala ng bahay namin may nakita akong isang matandang babae na hindi ko kilala. Nakasuot siya ng puting damit na mukhang pang sinauna at kakaiba ang itsura. Ang tela ng suot niya parang luma na at ang galaw niya hindi normal dahil sa harap ko mismo. Sumasayaw siya na parang may sinusunod na tugtog na ako lang ang nakakarinig. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang sayaw niya, pero parang may ritmo ito na paulit-ulit at mabagal pero nakakatakot. Ang mga kamay niya ay gumagalaw ng dahan-dahan habang umiikot siya sa gitna ng sala. Para siyang nasa isang lumang sayawan na hindi ko maintindihan kung saan nanggaling. Napatigil ako sa kinatatayuan ko at hindi ako makagalaw. Pinapanood ko lang siya habang pilit na inuunawa ang nangyayari sa harap ko. Hindi ko alam kung totoo ba ang nakikita ko o panaginip lang, pero pakiramdam ko gising na gising ako at ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko. Habang nakatingin ako sa kanya, bigla siyang tumigil sa pagsasayaw at unti-unti siyang humarap sa direksyon ko. Doon ako lalong kinilabutan dahil pakiramdam ko alam niyang nakatingin ako at pinagmamasdan siya. Dahan-dahan siyang gumalaw papunta sa hagdan kung saan ako nakatayo. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot at nanigas ang buong katawan ko habang papalapit siya sa akin. Bawat hakbang niya mabagal pero sigurado at ang tunog ng tugtog ay patuloy pa ring umaalingaw-ngaw sa paligid. Habang lumalapit siya, mas nakikita ko ng malinaw ang kanyang mukha. At doon, Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko dahil sa gitna ng kanyang noo ay may butas. Isang malalim at maitim na butas na parang sugat na hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari. Ang itsura niya lalong naging nakakatakot habang papalapit siya sa akin at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa mga sandaling yon. Sir Jupiter, hindi ko na kinaya ang takot na nararamdaman ko dahil habang papalapit sa akin ang matandang babae, nawalan ako ng lakas at kontrol sa katawan ko. Pakiramdam ko unti-unti akong hinihigop ng dilim at ang huli ko na lang naalala ay ang itsura ng kanyang mukha na may butas sa noo habang nakatingin siya sa akin. At pagkatapos noon, tuluyan na akong nawalan ng malay. Nang magising ako, nasa loob na ako ng kwarto ko. Nakahiga ako sa higaan ko at parang walang nangyari. Ilang segundo rin akong nakatitig lang sa kisame habang pilit kong inaalala kung ano ang nangyari bago ako napunta roon. Sobrang gulo ng isip ko at hindi ko agad maunawaan kung panaginip lang ba yun o totoong nangyari. Dahan-dahan akong bumangon at napansin ko na normal ang lahat sa paligid. Tahimik ang bahay at wala akong marinig na kahit anong kakaibang tunog. Doon ko naisip na baka nga nanaginip lang ako at masyado ko lang inisip ang mga nangyari noong mga nakarang araw. Kaya kung ano-ano ang nakita ko sa aking panaginip. Pero Sir Jupiter, hindi pa rin ako mapakali kaya agad akong lumabas ng kwarto at hinanap ang mama ko.
Paglabas ko, nakita ko siya sa sala kasama ang papa ko na kararating lang pala galing sa trabaho. Agad akong lumapit sa kanila at tinanong ko kung paano ako napunta sa kwarto ko dahil ang huling naalala ko, nasa hagdanan ako. Napakunot ang noo ng mama ko at tumingin siya sa akin na parang naguguluhan sa tanong ko. Sinabi niya na hindi niya naiintindihan ng sinasabi ko dahil pagdating daw nila ng papa ko, nasa kwarto ko na ako at mukhang mahimbing ang tulog. Wala raw silang napansing kakaiba at hindi rin nila ako ginising dahil akala nila pagod lang ako. Lalo po akong nagulat sa sinabi niya at napaisip ako kung paano nangyari yun dahil malinaw sa akin ang mga nakita ko bago ako mawalan ng malay. Pero kung totoo ang sinasabi ng mama ko, ibig sabihin wala talaga akong nakita at baka panaginip lang ang lahat. Doon ko na lang ipaniwalaan na imahinasyon ko lang ang lahat ng yun. Simula noon, pinili ko na lang nakalimutan ang nangyari at hindi ko na rin yun binanggit pa sa kanila dahil ayoko na silang mag-alala. Sa isip ko baka dala lang yun ng pagod at stress kaya nakaranas ng ganoong klase ng panaginip. At sa mga sumunod na araw, wala na rin kakaibang nangyari kaya lalo kong pinaniwalaan na hindi yun totoo. Lumipas ang ilang araw, naging normal ulit ang takbo ng buhay namin sa bahay. Bumalik kami sa dati naming routine na parang walang nangyaring kakaiba. Naging abala ako ulit sa eskwela at sa mga gawain sa bahay kaya tuluyan ko nang nakalimutan ang nangyari noong gabing yun. O yun ang akala ko. Isang araw, Sir Jupiter, habang kumakain kami sa kusina, napansin ko na parang may kakaiba sa may bandang hagdanan. Nung una hindi ko pinansin dahil akala ko anino lang o baka mali lang ang tingin ko. Pero habang tumatagal, may kung anong humahatak sa atensyon ko na tumingin doon. Dahan-dahan akong napatingin sa direksyon ng hagdanan at doon may nakita akong parang anyo ng isang tao na nakatayo sa may ibaba. Hindi ko agad nakita ng malinaw kung sino yun pero may kakaiba sa pakiramdam ko habang nakatitig ako roon. Bumalik ang kaba na matagal ko nang hindi naramdaman. Habang mas tinitigan ko ang anyo na yon, unti-unti itong naging malinaw sa paningin ko at doon po, Sir Jupiter, bumalik ang lahat ng alaala ko sa gabing yun. Dahil ang nakatayo sa may hagdanan ay ang parehong matandang babae na nakita ko dati. Nakasuot pa rin siya ng puting damit at hindi nagbago ang kanyang itsura. Nakatayo lang sa doon at nakatingin sa akin at ang pinaka nakakatakot ay ang kanyang mukha na may butas pa rin sa gitna ng noo. Pero ngayon ay mas malinaw ko itong nakikita at mas ramdam ko ang takot dahil hindi na ito panaginip kundi tila ba totoong tao na nasa harap ko. Hindi ako makagalaw habang nakatitig sa kanya at parang nawalan ako ng lakas magsalita. Pakiramdam ko kami lang dalawa ang naroon at wala akong marinig na ibang tunog kundi ang malakas na tibok ng puso ko. Habang nakatingin siya sa akin, napansin ko na dahan-dahan siyang ngumiti. Ang ngiti niya ay hindi normal at lalo lang nagpatindi ng takot na nararamdaman ko. Pakiramdam ko may gusto siyang ipahiwatig sa akin pero hindi ko maintindihan kung ano yun. Nanatili lang akong nakatitig sa kanya na parang nakatulala at hindi ko na alam kung paano ako gagalaw o magsasalita. At sa gitna ng mga sandaling yun, bigla na lang akong napabalik sa wisyo nang marinig ko ang malakas na sigaw ng mama ko. Sumigaw siya habang nakatingin din sa may hagdanan at nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niya na may multo sa may hagdanan. Dahil po sa nangyari, Sir Jupiter, tuluyan ang nag-iba ang pakiramdam namin sa loob ng bahay na yun. Lalo na nang makita mismo ng mama ko ang matandang babae sa may hagdanan kaya hindi na namin pwedeng ipagwalang bahal ang lahat. Kitang-kita ko ang takot sa mukha ni mama at kahit si papa na kararating lang noon, nagulat din sa kwento namin. Noong gabing yon, halos hindi kami makatulog dahil sa kaba at sa mga tanong na hindi namin masagot kung ano ba talaga ang nakita namin. Kinabukasan, nag-usap kaming pamilya at napagdesisyonan namin na magpatawag ng pari para mapadasalan ang bahay dahil yun na lang ang naiisip naming paraan para kahit papaano mawala ang takot at kung anuman ang naroon. Si Papa ang kumilos at nakipag-ugnayan sa simbahan habang kami naman naghintay at nagdasal na sana
maging maayos ang lahat. Ilang araw din po ang lumipas bago dumating ang pari at sa mga panahong yun halos hindi kami mapakali sa loob ng bahay. Bawat tunog napapalingon kami at bawat anino pinaghihinalaan namin. Hindi na katulad dati na komportable kami dahil ngayon may mga kabana sa bawat sulok ng bahay, lalo na sa may hagdanan kung saan namin unang nakita ang matandang babae. Nang dumating na po ang pari, parang kahit papaano nabawasan ang bigat ng pakiramdam namin. Nagsimula siya magdasal sa bawat parte ng bahay at binasbasan ng mga silid, pati na ang hagdanan. Habang ginagawa niya yon, tahimik lang kaming nakasunod at nakikinig. Ramdam ko ang kaba pero may halong pag-asa na sana matapos na ang lahat ng ito. Habang nagpapatuloy ang dasal, napapikit na lang ako at taimtim na nanalangin na sana hindi na muling magpakita ang matandang babae. Hindi ko na gustong maranasan ulit ang takot na naramdaman ko noong mga gabing yon at lalo na noong nakita ko siya ng harapan. Sapat na sa akin ang mga alaala na yon. Matapos po ang pagdadasal, sinabi ng pare na magtiwala lang kami at ipagpatuloy ang pagdarasal bilang pamilya. Nagpasalamat kami sa kanya at umalis din siya pagkatapos. Nung araw na yun, parang may nabawas sa bigat ng pakiramdam namin at kahit papaano, nakahinga kami ng maluwag. Mula po noon, Sir Jupiter, hindi na muling nagpakita ang matandang babae. Wala na kaming narinig na kakaibang tunog, tugtog at wala na rin kaming nakitang kahit anong hindi may paliwanag. Unti-unti bumalik ang katahimikan sa bahay at kahit may natitira pa ring takot sa amin, pinili na lang naming magpatuloy sa normal na pamumuhay. Lumipas sa mga linggo, sinubukan naming ibalik ang dati naming routine. Pero kahit ganon, hindi na talaga nawala sa isip ko ang mga nangyari. Lalo na kapag napapatingin ako sa may hagdanan, naaalala ko ang itsura ng matandang babae at ang ngiti niya na hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ko. Makaraan ang 2 buwan, nagdesisyon na rin ang papa ko na lumipat na kami ng tirahan. Hindi man niya diretsahang sinabi pero alam kong isa sa mga dahilan ay ang mga nangyari sa bahay na yon. Wala naman tumutol sa amin dahil lahat kami gusto na ring makaalis at magsimula ulit sa ibang lugar na mas payapa. Nag-impake kami ng mga gamit at iniwan ang bahay na yon na puno ng alaala. May halong lungkot at takot ang naramdaman ko habang paalis kami dahil kahit papaano doon din namin naranasan ang pag-ayos ng buhay namin bilang pamilya. Pero kasabay nun ay ang mga pangyayaring hindi ko kailanman makakalimutan. Pagkalipat namin sa bago naming tirahan, tuluyan na kaming nagpatuloy sa normal na buhay at hindi na namin binalikan pa ang dati naming bahay. Wala na rin kaming balita kung ano na ang nangyari doon o kung may iba bang tumira pagkatapos namin. Sa totoo lang, di ko na rin gustong malaman pa. Hanggang ngayon po, Sir Jupiter, hindi ko pa rin alam kung bakit sa akin nagpakita ang matandang babae at kung ano ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng iyon sa amin. Marami pa rin akong tanong na hindi nasasagot pero pinili ko na lang na wag na itong alamin dahil natatakot ako sa maaaring malaman ko kung sakali. Mas pinili ko na lang na ituon ang isip ko sa kasalukuyan at sa buhay na meron kami ngayon. Nagpasalamat pa rin ako na ligtas kaming nakalabas sa sitwasyon na yon at hindi na ito naulit pa. At kahit minsan ay bumabalik sa alaala ko ang mga nangyari, pinipilit ko na lang itong kalimutan. Dahil para sa akin, Sir Jupiter, may mga bagay talaga sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag at mas mabuti na lang natanggapin na lang natin at wag nang ungkatin pa. At yun po ang naging karanasan ko sa bahay na yon na hindi ko makakalimutan. Pero wala na rin akong balak pang alamin kung ano ba talaga ang buong katotohanan sa likod ng matandang babae na yun. Ops, teka lang, walang bibitaw ha. Hindi pa tapos ang nakakatakot na kwento dahil ang susunod namang kwento, sigurado magpapagising sa inyo sa araw na ito.
Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa mga tagapakinig dito sa inyong channel. Ako po si Leon, hindi ko tunay na pangalan. Gusto ko pong ibahagi ang karanasan ko noong high school pa lang ako sa isang paupahan na tinitirhan namin nila Mama. Nagsimula po ang lahat noong kailangan naming iparenovate ang dati naming bahay dahil sobrang luma na nito at may mga bahagi na delikado na, lalo na ang bubong at kisame na halos bumigay na kapag umuulan. Kaya naman napagdesisyonan ni Mama na humanap muna kami ng pansamantalang matitirhan habang inaayos yon. At sa kabutihang palad, may kakilala si Mama na may paupahan na hindi kalayuan sa dati naming lugar. Kaya agad kaming nakipag-usap at inalok niya kami ng murang upa dahil matagal na raw walang nakatira roon at medyo luma na rin ang bahay. Nung una, medyo nag-alinlangan si Mama dahil baka raw hindi maayos ang kondisyon ng bahay. Pero nang makita namin ito, nagulat kami dahil kahit luma, maayos pa rin ang itsura. Malinis ang paligid at matibay pa ang pagkakagawa. Sabi pa nga ni Mama, parang swerte pa raw namin dahil sa sobrang mura ng upa, parang biyaya na rin yun para sa amin habang inaayos ang sarili naming bahay. 2 palapag po ang bahay na yon, Sir Jupiter, at medyo kakaiba ang itsura dahil ang hagdan papunta sa itaas ay nasa loob pero malapit sa pintuan. At sa mismong ilalim ng hagdan, naroon ang CR na sa totoo lang medyo nakakailang noong una dahil parang masikip at may kakaibang pakiramdam kapag pumapasok ka roon, lalo na kapag gabi na. Pero dahil wala namang kaming ibang pagpipilian, tinanggap na lang namin yun. Sa unang linggo namin doon, wala namang kaming napansin na kakaiba. Sa katunayan, naging maayos pa nga ang buhay namin dahil sunod-sunod ang mga magagandang nangyari. Si Mama nakahanap agad ng dagdag na pagkakakitaan. Ako naman, naging maayos ang performance ko sa school at nakakuha pa ako ng recognition. At pati ang kalusugan namin, naging maayos. Kaya naman, lalo naming naisip na baka talagang swerte ang paglipat namin doon sa bahay na yon. Tuwing umaga, maaliwalas ang pakiramdam ko kapag bumababa ako mula sa kwarto namin sa ikalawang palapag. Kahit medyo luma ang sahig, hindi naman ito umaalog o gumagawa ng kakaibang tunog. At ang hangin na pumapasok sa bintana ay presko at nakakagaan ng pakiramdam. Kaya nga minsan, naisip ko na baka hindi naman talaga nakakatakot ang bahay na yun, gaya ng inaasahan namin noong una. Pero Sir Jupiter, may mga pagkakataon na kahit maayos ang lahat sa araw, may kakaibang pakiramdam na sumasagi sa isip ko kapag sumasapit ang gabi. Lalo na kapag ako lang ang gising at tahimik na ang buong bahay. At ang pinakanapapansin ko ay ang bahagi ng hagdan kung saan naroon ang CR sa ilalim dahil parang doon madalas napupunta ang tingin ko kahit wala naman akong dahilan. Isang gabi po, napansin ko na habang pababa ako para uminom ng tubig, may malamig na hangin na dumaan sa akin kahit sarado naman ang mga bintana. At nang mapatingin ako sa may hagdan, mas madilim yun kumpara sa ibang bahagi ng bahay. Pero pinilit ko na lang na huwag isipin yun at bumalik agad sa kwarto ko dahil ayokong matakot nang wala namang malinaw na dahilan. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin ang magandang takbo ng buhay namin. Si Mama, madalas pang magsabi na pinagpapala raw kami simula nang lumipat kami doon. Kaya kahit may ilang kakaibang pakiramdam ako, hindi ko na lang yun binibigyang pansin dahil ayokong mag-alala si Mama at baka maisip pa niyang lumipat ulit kami kahit hindi pa tapos ang renovation ng bahay namin. Minsan naman po ay ako ang naiiwan mag-isa sa bahay kapag may lakad si Mama. Doon ko po mas napapansin ang katahimikan ng lugar. Masyadong tahimik na kahit ang sarili kong paghinga, rinig na rinig ko. At sa tuwing napapatingin ako sa hagdan, hindi ko maiwasang makaramdam ng konting kaba kahit wala naman akong nakikitang kahit ano. May pagkakataon din na habang nakaupo ako sa sala, may naririnig akong mahina na tunog galing sa ilalim ng hagdan. Pero kapag tinitignan ko naman, wala akong nakikita. Tahimik lang ang paligid. Kaya iniisip ko na, baka imahinasyon ko lang yun
o kaya normal na tunog lang ng lumang bahay na gumagalaw ang kahoy o ang mga tubo. Sa kabila ng lahat ng yun, pinili ko na lang na magpakatatag at huwag magpadala sa takot. Dahil sa totoo lang, mas nangingibabaw pa rin ang pasasalamat ko dahil sa dami ng biyayang natatanggap namin simula nang lumipat kami roon. Tayo ko namang masira ang magandang takbo ng buhay namin dahil lang sa mga bagay na hindi ko naman sigurado kung totoo o hindi. Kaya sa bawat gabi na nararamdaman ko ang kakaibang lamig o katahimikan, pinipikit ko na lang ang mata ko at iniisip na lilipas din yun. At kinabukasan, panibagong araw na naman na puno ng pag-asa at magagandang pangyayari para sa amin. Isang gabi, Sir Jupiter, nangyari ang hindi ko talaga makakalimutan sa buong buhay ko. Yun din po ang gabi na nagbago ang pakiramdam ko sa bahay na yun. Dahil doon ko naranasan ang isang bagay na hanggang ngayon hindi ko pa rin maipaliwanag ng maayos kahit pilit kong inuunawa sa sarili ko. Noong gabing yon, ako lang mag-isa sa bahay dahil may overtime si Mama sa trabaho. At sinabi niya na baka gabihin siya ng uwi kaya nag-iwan na lang siya ng pagkain para sa akin. At dahil sanay naman ako na maiwan mag-isa, hindi ko na yun pinansin. Nagpatuloy lang ako sa paggawa ng assignments ko hanggang gabi na. Bandang 10:00 po ng gabi nang maramdaman ko na gusto ko nang magpahinga. Kaya nagligpit na ako ng gamit at balak ko nang matulog. Pero bago po iyon, naisipan ko munang magpunta sa CR na nasa ilalim ng hagdan kahit medyo naiilang pa rin ako doon, lalo na kapag gabi. Pinilit ko na lang ang sarili ko dahil wala naman akong ibang mapupuntahan. Habang papalapit ako sa hagdan, ramdam ko na agad ang kakaibang lamig sa paligid. Na parang biglang bumaba ang temperatura kahit hindi naman bukas ang mga bintana. At kahit gusto ko nang umatras, pinilit ko pa rin ang sarili ko na magpatuloy dahil iniisip ko na baka guni-guni ko lang ang lahat. Pagpasok ko sa CR, agad kong isinara ang pinto. Sinigurado ko na nakalak ito. At habang ginagawa ko ang kailangan kong gawin, pilit kong iniiwasan na mag-isip ng kung ano-ano. Pero Sir Jupiter, hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Dahil sa sobrang tahimik ng buong bahay na parang kahit maliit na tunog maririnig mo agad-agad. Ilang sandali pa po ang lumipas, may narinig akong mahina na tunog. Parang yapak ng paa na dahan-dahan na bumababa sa hagdan. Nung una inisip ko na baka si Mama na yon na dumating na. Kaya medyo gumaan ang pakiramdam ko. Pero napakunot ang noo ko dahil naalala ko na sinabi niya na gagabihin siya at wala naman akong narinig na bumukas ang pinto. Mas lalo akong kinabahan nang marinig ko ulit ang tunog. Mas malinaw na parang may isang tao na naglalakad sa hagdan pero hindi normal ang tunog. Dahil mabagal at may kakaibang ritmo at doon ko na naisip na hindi yun si Mama at lalong hindi yun normal na tunog na maririnig sa isang lumang bahay. Nanlamig ang buong katawan ko, Sir Jupiter. Pakiramdam ko bumilis ang tibok ng puso ko at kahit gusto kong lumabas agad, hindi ko magawang gumalaw dahil sa takot. Kaya pinilit kong tapusin agad ang ginagawa ko at dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng CR. Paglabas ko po agad kong tinignan ang hagdan at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko malilimutan. May nakita akong matanda na nasa hagdan pero hindi po siya normal na nakatayo o naglalakad. Dahil pabaliktad po ang kanyang ayos, ang mga paa niya nakataas at ang mga kamay niya ang ginagamit niya para maglakad pababa. Hindi ko po may paliwanag ang itsura niya, Sir Jupiter, pero kitang-kita ko na matanda na siya at payat ang katawan. At ang galaw niya, mabagal pero tuloy-tuloy na sanay siya sa ganoong paraan ng paglakad. At ang pinaka nakakatakot ay hindi siya tumitingin sa akin pero ramdam ko na alam niyang nandun ako. Napako ako sa kinatatayuan ko sa sobrang takot at hindi ko magawang sumigaw o gumalaw. At ang isip ko biglang nagulo na hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin sa mga sandaling yun dahil hindi ko inaasahan na makakakita ako ng ganoong klaseng bagay
sa sarili naming tinitirahan. Pero nang bigla siyang huminto at bagyang gumalaw ang ulo niya na parang lilingon sa direksyon ko, doon ako tuluyang nataranta. Hindi ko na kinaya ang takot na nararamdaman ko kaya napasigaw ako at agad akong tumakbo papunta sa pintuan ng bahay. Hindi ko na po inisip kung may tsinelas pa ako o kung may naiwan akong gamit sa loob. Ang nasa isip ko lang makalabas agad sa bahay na yon at makalayo sa kung anuman ang nakita ko. At habang tumatakbo ako palabas, pakiramdam ko may sumusunod sa akin kahit hindi ko na nilingon. Paglabas ko ng bahay, halos hindi na ako makahinga sa sobrang takot at hingal. At doon ko nakita si Mama na kakauwi lang galing sa trabaho, papalapit sa bahay. Agad ko siyang sinalubong habang nanginginig ang buong katawan ko. Napahawak ako kay Mama na parang ayaw ko na siyang bitawan dahil pakiramdam ko yun lang ang makakapagpawala ng takot ko sa mga sandaling yon. Nagtaka po si Mama sa akin dahil kitang-kita niya kung gaano akong takot na takot at agad niya akong tinanong kung ano ang nangyari at kung bakit ganoon ang itsura ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko kaya agad kong sinabi sa kanyang lahat ang nakita ko sa loob ng bahay, lalo na ang matanda na pabaliktad kong maglakad sa hagdan at ang paraan nito na kamay ang ginagamit sa paggalaw. Habang nagkikwento ako, ramdam ko pa rin ang kaba at takot at paulit-ulit kong sinasabi kay Mama na totoo ang nakita ko at hindi ko yun iniimbento. Pero si Mama nakatingin lang sa akin na naguguluhan at hindi makapaniwala sa sinasabi ko at pagkatapos kong magsalita napabuntong hininga siya at hinawakan ang balikat ko. Sabi niya sa akin baka namalikmata lang ako dahil mag-isa lang ako sa bahay at gabi na. Minsan daw talaga may mga bagay tayong nakikita na hindi naman totoo lalo na kapag pagod o natatakot na tayo. At sinubukan niya akong pakalmahin at sinabi na wag daw muna akong mag-isip ng masama. Sir Jupiter, pilit ko pa rin ipinipilit kay Mama na malinaw ang nakita ko at hindi yun guni-guni lang. Dahil hanggang sa mga sandaling yun, sariwa pa rin sa isip ko ang itsura ng matanda at ang paraan ng paggalaw nito. Hindi ko yun basta-basta makakalimutan o maikakaila sa sarili ko. Kahit ganoon, hinawakan ako ni Mama, sinabi niya na bumalik kami sa loob ng bahay para tignan kung may tao nga ba o kung anuman ang nakita ko. Kahit natatakot pa rin ako, sumunod ako sa kanya dahil ayoko rin naman na mag-isa siya sa pagpasok at gusto ko ring malaman kung totoo ba talaga ang nakita ko. Dahan-dahan po kaming pumasok sa bahay. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang kaba na anumang oras may makikita na naman akong kakaiba. At hindi ko maiwasan na mapatingin agad sa hagdan kung saan ko nakita ang matanda kanina. Tahimik po ang buong bahay nang pumasok kami at wala kaming narinig na kahit anong tunog. At nang lumapit kami sa may hagdan, wala kaming nakita roon. Wala ang matanda, wala rin kahit anong palatandaan na may ibang tao sa loob ng bahay. Sinubukan pa ni Mama na buksan ang ilaw sa may hagdan at pati sa CR sa ilalim nito. Sinilip namin ang bawat sulok pero wala talaga kaming nakita. At mas lalo akong naguluhan dahil malinaw sa akin ang nangyari kanina pero ngayon walang bakas ng kahit ano. Umakyat din po kami sa itaas para siguraduhin na walang ibang tao sa bahay. Chinek namin ang mga kwarto at bawat sulok pero pareho lang ang nakita namin na maayos ang lahat at walang kakaiba. Doon lalo akong napaisip kung ano nga ba talaga ang nakita ko. Habang nakatayo kami sa gitna ng bahay, muling nagsalita si Mama at sinabi niya na baka nga namalikmata lang ako at nadala lang ng takot at imahinasyon, lalo na at mag-isa ako kanina at gabi na. Baka raw may anino o ilaw lang na nagmukhang tao sa paningin ko. Hindi na po ako agad nakasagot dahil kahit gusto kong ipaglaban na totoo ang nakita ko, wala naman akong maipakitang ebidensya. At sa harap ng katahimikan ng bahay, unti-unti kong kini-question ng sarili ko kung tama ba ang nakita ko. O baka nga nagkamali lang ako. Unti-unti kumalma ang pakiramdam ko lalo na nang makita ko na normal lang ang lahat sa loob ng bahay at wala namang kakaibang nangyayari. At dahil nandyan na rin si Mama, medyo nabawasan ang takot ko kumpara kanina na ako lang mag-isa. Sa huli, napaisip na lang ako na baka nga nagkamali ako at namalikmata at baka dala lang yun ng takot at pagod.
Kaya kung ano-ano ang nakita ko. Kahit nasa puso ko, may bahagi pa rin na nagsasabi na hindi yun basta-basta imahinusyon lang. Matapos ang pangyayaring yun, hindi na ako naging kampante tuwing mag-isa ako, lalo na kapag gabi. Kahit pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka guni-guni ko lang ang lahat, hindi pa rin mawala sa isip ko ang itsura ng matandang nakita ko sa hagdan. Kaya naman tuwing kailangan kong magpunta sa CR, nagpapasama na ako kay mama kahit medyo nahihiya ako sa kanya. Naiintindihan naman po ni mama ang nararamdaman ko kahit sinasabi niyang baka wala naman talaga yun. Kaya sa tuwing gabi at kailangan kong magbanyo, sinasamahan niya ako, tinihintay niya ako sa labas ng CR habang ginagawa ko ang kailangan ko. Kahit papaano naman nakakatulong yun para mabawasan ang takot ko. Lumipas ang ilang araw, ganun ang ginagawa namin. At sa mga panahong yon, wala naman kaming napapansin na kakaiba sa bahay. Minsan naiisip ko na baka nga nagkamali lang ako at unti-unti ko na ring ipinipilit na kalimutan ang nangyari. Pero Sir Jupiter, dumating ang isang gabi. Muling nagparamdam ang takot na pilit kong tinatakasan at yun ang gabi na hindi ko na talaga makakalimutan dahil hindi lang ako ang nakaranas kundi pati na rin si Mama. Bandang 11:00 na po ng gabi, tahimik na ang buong bahay. Gaya ng nakasanayan ko, nagpasama ako kay Mama papunta sa CR sa ilalim ng hagdan. Sumunod naman siya sa akin. Tumayo sa labas habang ako ay pumasok sa loob. Habang nasa loob po ako ng CR, pilit kong pinapakalma ang sarili ko at sinasabi na wala namang mangyayari dahil kasama ko naman si Mama. At kahit papaano, nakaramdam ako ng konting lakas ng loob kumpara noong ako lang mag-isa. Ilang sandali pa natapos na ako at dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng CR. At inaasahan ko na makikita ko si Mama na nakatayo lang sa labas at naghihintay. Pero sa paglabas ko, napansin ko agad na kakaiba ang itsura niya. Nakatayo si Mama sa may tabi ng hagdan pero hindi siya gumagalaw at nakatulala lang siya sa isang direksyon. At nang mas mapansin ko siya, nakita ko na nanginginig ang katawan niya na para bang may kinatatakutan siya na hindi ko pa nakikita. Kinabahan po ako. Pinawag ko si Mama pero hindi siya agad sumagot at nanatili lang siyang nakatitig sa isang punto. Kaya napatingin ako kung saan siya nakatingin. Doon ko nakita ang hindi ko inaasahan na muling mangyayari. Sir Jupiter, pagtingin ko sa direksyon na tinitingnan ni Mama, nakita ko ulit ang matanda na yun. Ang matandang pabaliktad maglakad sa hagdan at katulad noong una, ang mga kamay niya ang ginagamit niya sa paggalaw habang ang mga paa niya ay nakataas at mabagal siyang gumagalaw na parang wala siyang pakialam kung may nakakakita sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napasigaw ako sa sobrang takot at pakiramdam ko bumalik lahat ng kaba at pangamba na naramdaman ko noong una ko siyang nakita. Pero mas matindi na ngayon dahil hindi lang ako ang nakakakita, kundi pati si Mama. Agad akong lumapit kay Mama, hinawakan ko siya at naramdaman ko na malamig ang katawan niya at nanginginig pa rin siya. Kaya hinila ko siya palayo sa hagdan at pinilit ko siyang gumalaw dahil pakiramdam ko hindi siya makakilos dahil sa sobrang takot. Habang hinihila ko si Mama palabas, napatingin ako sa hagdan at nakita ko na patuloy pa rin sa paggalaw ang matanda at kahit ayokong tumingin, may kung anong puwersa na nagpapatingin sa akin sa kanya at lalo lang akong natatakot sa bawat galaw niya. Sa gitna ng pagkalito at takot, may narinig kaming ingay mula sa itaas ng bahay na parang may bumubukas ng pinto o may naglalakad. Doon ko naalala na umuwi na pala si Papa mula sa trabaho at nasa itaas siya. Bigla po akong kinabahan para kay Papa dahil kung ano man ang nakita namin baka makita rin niya at hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag nagkita sila ng matanda sa hagdan. At Sir Jupiter, sa mga sandaling yun nakita ko si Papa na pababa ng hagdan at mukhang hindi pa niya napapansin ang matanda. Pero nang mapatingin sa harap niya, bigla siyang napatigil at nakita niya rin ang nakita namin. Halos mawalan po ng balanse si Papa sa pagkakatayo niya sa hagdan at muntik na siyang malaglag sa sobrang gulat. Doon lalo akong natakot dahil ngayon 3 na kaming nakakita sa matandang yun at hindi na pwedeng sabihin na imahinasyon lang yun.
Pagkatapos pong mangyari ang nakita namin sa hagdan, wala na kaming inisip kundi ang makalabas agad sa bahay na yon. At sa sobrang takot naming lahat, nagmadali kaming lumabas kahit hindi na namin naayos ng maayos ang mga gamit namin. Ang mahalaga lang sa amin sa mga sandaling yon makalayo sa kung anuman ang nasa loob ng bahay. Habang palabas kami, halos hindi na kami nag-uusap at kitang-kita sa mukha namin ang takot. At si Mama, hawak pa rin ako at si Papa naman paulit-ulit na lumilingon sa likod na tinitignan kung may sumusunod ba sa amin. At hindi ko rin maiwasan na mapatingin kahit ayoko na dahil baka makita ko na naman ng matandang yun. Paglabas namin ng bahay, hindi na kami nagaksaya ng oras. Dumiretso kami sa kapitbahay namin na kaibigan ni Mama. Mabuti na lang gising pa sila noong mga oras na yun. Kaya agad nila kaming pinapasok sa loob ng kanilang bahay nang makita nila ang itsura namin na halatang takot na takot. Pagkapasok namin, agad kaming pinaupo at tinanong kung ano ang nangyari. Doon na po nagsalita si Mama at ikinuwento niya ang lahat ng nakita namin mula sa una kong nakita ang matanda hanggang sa gabing yon na kaming tatlo na ang nakasaksi sa kakaibang pangyayari sa loob ng bahay. Habang nagsasalita si Mama, napansin ko na nagbago ang ekspresyon ng kapitbahay namin na para bang hindi na siya nagulat sa mga narinig niya kundi may alam na siya tungkol doon. At doon ako lalong kinabahan dahil ibig sabihin, hindi lang pala kami ang nakaranas ng ganoong bagay. Matapos makinig, napabuntong hininga ang kapitbahay namin at sinabi niya na matagal na raw may ganoong kwento tungkol sa bahay na inuupahan namin. At ayon sa kanya, hindi raw kami ang unang nakakita sa matandang yon dahil kahit noon pa man, may mga umuupa na roon na nakaranas na rin ng parehong bagay. Sinabi pa po niya na may mga nakaraang umupa raw sa bahay na yun na umalis din agad matapos makakita ng matandang pabaliktad kung maglakad sa hagdan. At pare-pareho raw ang kwento na doon mismo sa may hagdan at sa ilalim nito madalas nagpapakita ang nasabing matanda. Habang naririnig ko ang mga sinasabi niya, lalo akong kinilabutan dahil napatunayan ko sa sarili ko na hindi pala ako namalikmata noong una. At totoo pala ang nakita ko. Mas lalo naman akong natakot dahil hindi lang pala ako ang nakaranas kundi marami na pala bago pa kami tumira roon. Nakita ko rin po ang reaksyon ni Papa na parang hindi makapaniwala sa mga narinig niya. At si Mama naman ay tahimik lang na nakikinig pero halatang iniisip ang lahat ng nangyari sa amin. At sa mga sandaling yon, alam ko na sa sarili ko na hindi na kami babalik pa sa bahay na yon. Nag-usap po kaming pamilya doon mismo sa bahay ng kapitbahay namin at kahit hindi na kailangang pag-usapan ng matagal, nagkasundo kami na umalis na sa inuupahan naming bahay dahil hindi na namin kayang manatili pa roon matapos ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Mama na mas mabuti na raw ang makitira muna kami pansamantala sa kamag-anak o maghanap ng ibang mauupahan kaysa pilitin ang sarili namin sa lugar na hindi na kami panatag. Sumang-ayon naman si Papa dahil mas mahalaga raw ang kaligtasan naming pamilya kaysa sa anumang dahilan. Kinabukasan, bumalik kami sa bahay pero hindi na tulad ng dati dahil dala na namin ang takot. Nagpunta lang kami roon para kunin ang mga gamit namin at habang nasa loob kami, hindi na kami nagtagal at mabilis lang naming inayos ang lahat dahil ayaw na rin naming manatili pa roon ng matagal. Sa bawat sulok ng bahay, naaalala ko ang mga nangyari at hindi ko maiwasan na mapatingin sa hagdan. Pero pinipilit kong iwasan ang lugar na yon dahil baka may makita na naman ako. At ang gusto ko na lang, makaalis na kami sa lugar ng tuluyan. Matapos naming makuha ang mga gamit namin, tuluyan na kaming umalis sa bahay na yon at hindi na kami muling bumalik pa. Kahit lumipas sa mga araw, hindi na rin namin pinag-usapan pa na masyado ang tungkol sa matandang nakita namin. Hanggang ngayon po, Sir Jupiter, wala na kaming naging balita tungkol sa bahay na yon at hindi na rin namin alam kung sino ba talaga ang matandang yon o kung ano ang dahilan kung bakit siya nagpapakita sa mga taong tumitira roon. Dahil sa totoo lang, ayaw na rin naming balikan pa ang takot na naranasan namin.
Pinili na lang po naming mag-move on at magpasalamat na lang na nakalabas kami roon ng ligtas at walang nangyaring masama sa amin. At ang karanasang yun ay nananatili na lang bilang isang alaala na hindi namin malilimutan. Pero hindi na namin gustong ulitin pa kailanman. Maraming salamat po, Sir Jupiter, sa pagbabahagi ng aking kwento. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat.